Purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay magsisimula na, lalo na po doon sa mga nasa bahay po na naka-live stream. Tayo po tayong lahat na tayo po hingi ng gabay sa ating buhay na Diyos. Aming Amang Diyos sa langit, marami pong salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya na binigay sa amin, na kami makasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Gabayan mo po kami, Panginoon, at ikaw po ang maitaas at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ano man po ang aming nagawang pagkakasala sa iyo, patawarin mo po kami sa isip, salita at sa gawa. Panginoon, takpan po ang bawat anak mo sa oras na ito ng iyong banal na dugo upang kami maging karapat-dapat sa iyong banal na presensya. Pagpalain mo po ang bawat bahagi ng aming programa, Panginoon, sa buong araw na ito, lalo na po sa aming mga awitin, sa aming mga kaloob, mga tithes and offering, sa aming pakikinig na yung mga salita, sa aming panalangin. Ikaw po ang lahat, ang may taas, lamang at maluwalhati sa pangalan lamang na iyong bugtong na anak na aming Panginoong Kristo, na aming Panginoong Yeshua. Amen. Palakpakan po natin ang ating So, good morning po sa bawat isa. Sabi po sa Isaiah 25 verse 1, Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name, for in your perfect faithfulness, you have done wonderful things planned long ago. So, ngayong araw po na ito, ang ginawa ng Diyos para po atin siyang purihin, sambahin, dahil tunay po na napakatapat ng ating Panginoon. Amen. Lahat po ba tayo nakaranas ng kabutihan ng ating Panginoon? Amen. So, yun po yung rason kaya po tayo nakakapagpuri sa Kanya kahit sa gitna po ng pandemic na ito. So, tayo po ay magpuri sa Kanya. Yes, Lord, we bless your name, O God. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, we celebrate your goodness, O God. Blessed be your name, to the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name, yes, Lord. Blessed be your name, we're found in the desert place, we'll walk through the wilderness. Blessed be your name, yes, Lord, we bless your name.
Yes, Lord, these are the days of Elijah. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. These are the days of your servant Moses, righteousness being restored. The days of your triumph, of famine, darkness, and war. Sing where the voice in the desert cry, declaring the way of the Lord. These are the days of your servant David, building a temple of praise. These are the days of the harvest, the fields are alighting alive. We are the laborers in your land, declaring the word of the Lord. Lighting up the house, shining like the sun. Yes, Jesus, Hosanna to the highest, O Lord. Hallelujah, Jesus. Ikaw na napunta rito sa langit, mula sa langit upang mamatay. Napako sa krus para sa aming kasalanan, Panginoon. Ikaw rin ang Diyos ngayon na magbabalik, O God, with all your glory and splendor, O Lord. Hosanna to the King of Kings and Lord of Lords. Yes, Lord. Glorify, O God. Heavenly Father, we offer these praises to you, Lord. I see the King of Glory coming down the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes.
to praise you, O God. We bless your name, Lord. We can find so many reasons to praise you this morning, Lord God. Fill our hearts, Lord, with worship and praises to your name, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. We lift up our voices to you, Lord. Lord, oh my soul. Yes, Lord. Oh, my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Yes, Lord. Oh, my soul. Worship your holy name. Sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing and be yes, Lord, we bless your name. Oh, how my soul, oh, my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Reaching up endless love to end. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, worship your oh, worship your holy name. Yes, we worship your holy name. Yes, we praise and worship you. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Kami po ay nandito upang purihin at sambahin ka. Panginoon, kayo po ang panguna sa aming pagtitipon. Nang may sa buhay at may sa puso po ng Panginoon ang inyong mensahe para sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil hindi po kayo nagkukulang sa mga biyaya po na aming natatanggap sa kabila ng pandemic na ito.
Meron na. Okay, makibukas po tayo sa Mateo 6:19-21. Pero bago po muna yon ay mag-pray po muna tayo para sa ating blessing po ng Panginoon, maintindihan po natin ang kanyang mensahe po. Hindi po ako mag-preach tithes and offering. Joke po. Aming Ama sa Langit, Panginoon, aming Diyos na buhay, naway maintindihan po namin, Panginoon, ang iyong mensahe. At naway hindi lamang po maintindihan, kundi isa puso po namin ito at i-apply po namin sa aming buhay. Panginoon, salamat po, Ama, in Jesus Christ's mighty name. Amen. Ang title po ng aking isi-share ay ang tunay na kayamanan. Ano po kaya ang tunay na kayamanan? Pera po ba? Bahay po kaya? House and lot? Nung maliit po ako, bata po ako, ang naiisip ko pong kayamanan na hindi nawawala ay ang edukasyon. Kaya po siguro napunta ako sa pagiging guro. Naalala ko po kasi nung nabubuhay pa po yung aking ina, ang sabi niya po sa amin lagi, mag-aral daw po kami, magtapos daw po kami kasi wala daw po siyang ipamamana sa amin na yaman, kundi ang edukasyon lang daw po. Dahil po kami po ay 10 magkakapatid, ang aking ina po ay nagtitinda lang sa baklaran, vendor po ang aking ina. Kaya po siguro mahilig din po akong magtinda. Siguro po dahil nakakain ako ng tubo sa paninda ng nanay ko. Ang edukasyon po ay kayamanang hindi nawawala, hindi nananakaw, at higit sa lahat, hindi naluluma. Kaya nagsikap po kaming magkakapatid na makapagtapos po ng pag-aaral. Ngunit sa ating pong Panginoon, ano po kaya ang tunay na kayamanan? Tingnan po natin sa Lucas 12:32-34. Sabi po sa Luke 32, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ano po kaya yung kaharian na tinutukoy? Sa verse 33 naman po, mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nawawala. Dooy walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira. Yun po palang kayamanan na edukasyon, ngayon ko lang po na-realize, ay panlupa lamang. Dahil naalala ko po yung aking kaibigan na isa pong philosophy graduate ng UP. Lahat po ng kanyang diploma, matataas na pag-aaral, ay hindi niya naman po nadala sa langit. Naiwan po lahat dito. So, hindi po pala ang edukasyon ang tunay na kayamanan. Kayamanan ay nasa langit. Ano po kaya iyon? Sa verse 34, pagmamahal una, Luke 34, Daddy. Sorry po, kasi iba sana yung i-share ko. Ewan ko ba kung ba't ito yung pinili ng Lord. Bigla akong nagkaroon ng paradigm shift. Sabi niya, ito yung maganda, anak. Luke, ano? Luke, ay mate pala. Luke 34. Tagalog naman ako, Dad. Ay, sige, yan na lang. For where your treasure is, there your heart will be also. Ang ating pong kayamanan pala ay nandito po. Nandito po sa ating puso, iniingatan po natin, di po ba? Yun po ang kayamanan talagang hindi nawawala. So, sabi po rito, sa 34, di po ba? Pagmamahal ang una.
Una sa Diyos. Pagmamahal po ang unang kayamanan na iniingatan natin dito po sa ating puso. Akala ko po pagmamahal ko po ito sa aking asawa una. Yun pala po, ang una po talaga ay pagmamahal po sa ating Panginoong Diyos. Una sa Diyos, pangalawa po ay sa ating kapwa. Pagsunod po natin sa kalooban ng Diyos, pero bukod po sa tao at sa ating pamilya, sino po ba talaga ang dapat una nating mahalin at sundin? Mahalin una? Sino po? Siyempre po ang Diyos. Paano po natin ang tanong po? Ako po, pinapakita ko po ang pagmamahal ko sa aking asawa bilang pagiging faithful. Bilang pagsaserve po sa kanya. Yung pong bago po ako kumain, pinapakain ko muna siya. Yung pong tira, yun na lang po yung akin. Yun po ang aking pagmamahal, pinapakita ko. Pero paano po naman po natin ipapakita sa ating Ama ang ating pagmamahal sa Kanya? Ito lang po. Ang pagsunod po sa kalooban ng ating Panginoon. Yung po ang nasa Bible. Di po ba ang sabi ng ating Panginoon sa, dyan po ata yun, if you love me, you will obey my command. Yan po ang natatandaan ko, kahit hindi ko po alam yung verse, pero yun po ay natatandaan ko po sa aking isip. If you love me, you will obey my command. O, kung mahal po talaga natin ang ating Diyos, ibig sabihin, susundin po natin siya. Ang tanong, ano po ba ang kalooban ng Diyos? Ano po ba yung dapat nating sinusunod sa Kanya? Tingnan po natin sa ating Malakay 3:10. Malakay 3:10. Ito po, sabi po dito, English version po kasi itong aking Biblia. Bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your field will not cast their fruit, says the Lord Almighty. Then all the nation will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Napakayaman po ng Biblia. Nasa Kanya na po lahat ang dapat nating malaman. Paano po kaya tayo makakasurvive sa pandemic po, Lord? Yun po ang nawalan po ng trabaho asawa ko. Pero hanggang ngayon po, may pagkain pa rin po kami sa hapag. Hindi po nagkukulang ang Lord. Naiiyak po ako kahit panong kwenta po, panong mathematics po ang gawin ko sa sweldo ko. Hindi po talaga siya magkakasya. Pambayad sa utang, marami po. Pambayad sa... Ang tithes po, hindi utang yan eh. Talaga pong hindi atin yan. Binibigay po natin yan sa Panginoon. Dinadala po natin yan sa Lord kasi po hindi po atin yan. Sa Panginoon po yan. Yun po ang nasa isip ko. If you love me, you will obey my command. Di po ba? Una po talaga sa lahat na mahalin natin ang ating Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoong Diyos, na binigay mo po sa amin na mensahe sa araw na ito. Salamat po. Alam po namin, Lord, na una po kayong nagmahal. Kayo po talaga ang unang nagmahal sa amin, Panginoon. Patawad po, Panginoon, kung minsan po nakakalimot po kami. Ang nakikita po namin, Panginoon, yung laki po ng problemang nakikita namin dito sa mundo. Inaalala po namin minsan ang aming panggastos, Panginoon. Pero alam po, yung po pala, Panginoon, unahin lang po namin kayo at hindi po kami magkukulang
ng kakainin po sa araw-araw, Panginoon. Salamat po sa katiyakan. Yung pong hindi po kami mahawahan ng coronavirus ay napakalaki na pong biyaya. Salamat po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen po. Sitayo po tayo. Makibukas po tayo sa John 7:37 to 39. Verse 37. Sa kauli-hulihan at pinakatanging araw ng Verse 37. Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin. Verse 38. At ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Verse 39. Ang tinutukoy niya ay ang Espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa na ipagkakaloob noon ng Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa muling nabuhay at niluwalhati. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Di po, manalangin po tayo. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa iyong mga salita na amin nabasa, napakinggan, maging kalakasan po ng aming espiritu, kaluluwa at katawan, at ang iyong Holy Spirit po ang siyang bumubuhay po sa amin. Salamat po, O Diyos. Ikaw lamang po aming Ama ang maluwalhati sa pangalan lamang na iyong bugtong na anak na aming Panginoong Yeshua. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. So, ang mensahe po natin ay may pamagat po na The Holy Spirit Ministry, Rivers of Living Water. Purihin po ang ating Panginoon. Ayan po, no? Tama ba? The Holy Spirit Ministry, Rivers of Living Water. Ang objective po ng ating pag-aaral, the objective of our study is to know the ministry of the Holy Spirit, if it sees already or at least some of it. Yung tinatawag po na cessation theory or teaching na nagsasabi po na yung ministeryo ng Holy Spirit ay nagsis na, nawala na after the apostles. So, yun po yung ating pag-aaralan, mga kapatid. At yan po yung the Holy Spirit ministry. Ito ba yung nawala na, nag-subside na? O nag-cease na ba? O nawala yung iba? Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? At ano ba ang ating pinanghawakan? Nais ko pong basahin sa English, John chapter 7, verse 37 to 39. Yung verse po kanina ay sa Tagalog. Basahin ko naman po sa wikang English. Okay, now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink." Verse 38, "He who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water." Doon po natin kinuha yung title, ano? Will flow rivers of living water. Verse 39, "But this he spoke, the Spirit, whom those who believe in him were to receive. For the Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified." Kasi hindi pa po naluluwalhati ang ating Panginoon. Hindi pa po siya nabubuhay muli. Purihin po ang ating Panginoon. Meron po tayong observation questions para po maunawaan po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Okay, question number 1.
to whom the Holy Spirit was promised to be received. So, kanino po ipinangako ng Panginoong Yesua na sino po ang tatanggap lamang ng kanyang Holy Spirit para magkaroon po ng flowing of rivers of living water. Magkakaroon po tayo ng flowing of rivers of living water. To whom the Holy Spirit was promised to be received. Okay, yung A1, yan po yung answer to question 1. Kaya A1, ano? Hindi po yung A1. Hindi natin alam. A1, ano? Okay? John 7:37 to 39. Now, tingnan natin yung verse 37. Now, on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Okay, sabi po sa verse 37, sino po yung tatanggap ng rivers of flowing water or rivers of living water? Ang sabi po niyan, if anyone is thirsty. Okay, sino po yung nauuhaw? Ano po yung nauuhaw? Ibig sabihin, yung merong desire. Okay? So, nauuhaw po, halimbawa po, inumin, di ba? Kasi ano po tayo nauuhaw? Normally, sa tubig. Di ba? Okay, but we are thirsty. Ano po ang gagawin natin? Gusto mo nang uminom. Okay, so kailangan po meron tayong desire o gusto nating inumin ang Holy Spirit. So, kailangan nasain natin. Okay? Iba po yung pagnanasa. Anyway, hindi naman lahat ng pagnanasa, di ba? Merong masamang pagnanasa, merong maganda namang pagnanasa. So, kailangan, pag nasain natin, okay, yung inumin na nagbibigay ng buhay. Ayan, ano? So, if anyone is thirsty, ano po ang requirements? Let him, come to me and drink. Okay, sino po magbibigay ng tubig na yon? Ang Panginoong Jesucristo. Kanino po kukunin ng inumin? Sa Panginoong Jesucristo. Okay, sino po yun? Yung mga nauuhaw. Okay, so kailangan nasain mo ang Holy Spirit na ito ay mapasa iyo. At umapaw sa iyo, mag-overflow sa iyo yung rivers of living water. Ayan, ano? So, kailangan unang-una nasain mo yan. Okay, verse 38. He who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water. Okay, ngayon, paano mo tatanggapin? Ang sabi ng ating Panginoon, He who believes in me. Sino yon? Sino po yung tatanggap ng rivers of living water sa kanyang innermost being? So, yung innermost being, yung pinakaloob po natin, ano? Where the Spirit reside, yung ating Espiritu, doon po mananahan ang rivers of living water. Doon po magpo-flow ang rivers of living water. Ngayon, sino po ang panananahan, okay, ng rivers of living water? Okay? He who believes in me. Kanino po? Yung nananampalataya kanino? Sa Panginoong Yesua. So, tandaan po natin, ang pananampalataya, kailangan kanino po yan? Sa Panginoong Hesukristo, sa Panginoong Yesua, hindi po kahit kanino lang. Hindi po basta mananampalataya ka kahit kanino. Kailangan ang pananampalataya ay na kay Kristo lamang. Sa Panginoong Hesukristo, dahil siya po ang anak ng Diyos, ang isinugo ng Ama para po sa atin. At doon po mananahan, at doon po magkakatotoo yung Scripture. Ano sabi ng Scripture, salita ng Diyos? From His innermost being will flow rivers of living water. Saan po mananahan? Sa ating innermost being. Yung pinakaloob-loob po natin. Okay, kung saan naroon po yung ating spirit. Ayan. Okay? So, ang requirement po niyan ay, una, nasain mo ang Holy Spirit. Pag nasaan mo yung Holy Spirit, nasain mo siya. Okay? Hindi lang maganda pakinggan yung pag nasaan. Nasain mo o gustuhin mo, no? At mauhaw ka sa Holy Spirit. At pangalawa, manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, kay Kristo ka lalapit, at siya po ang magbibigay sa iyo. Okay. Ngayon, verse 39. But this he spoke of the Spirit. Ano po ba yung rivers of living water? Okay, ang rivers of living water na mag-overflow sa atin, magpo-flowing, ibig sabihin, tuloy-tuloy po magpo-flow sa atin, ay tinutukoy niya pala yung rivers of
living water na magpo-flow sa ating innermost being ay walang iba kundi ang Holy Spirit. So, ang tinutukoy pala niyo yun, ayon kay Apostle John, ay the Spirit. Yun po ang Holy Spirit, whom those who believe in Him were to receive. Okay, nung sinasabi ito ng ating Panginoong Yeshua, hindi pa natanggap ng mga alagad. Bakit po? Okay, hindi pa natanggap ng mga nanampalataya sa Kanya. Bakit? At tatanggapin nung mga mananampalataya pa lamang. Okay, those who believe in Him were to receive. Bakit po? For the Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. So, yung Holy Spirit, yung rivers of living water na mag-overflow, magpo-flow sa atin, sa loob po natin mismo, no? Parang yung gano'n, no? Ayan. Yung rivers na yan, nasa loob natin, nagtuloy-tuloy yung flowing. Okay? Gano'n, no? Yung picture niyan. Kaya lang, nasa innermost being natin, no? Okay? Ay ibibigay after Jesus was glorified. So, hindi pa siya nag-glorified. Okay? So, ano po yung nag-glorify siya? Yung po yung siya po ay nabuhay muli. Mamaya, paanohin natin po yan. Dadaanan po natin. Okay. So, maliwanag po, mga kapatid, na ang tatanggap lamang ng rivers of living water or ang Holy Spirit na mag-overflow, tuloy-tuloy po yung agos niya sa atin, ay tatanggapin, sabi po sa John 14:17, ang tatanggap po niyan ay yung mga nanampalataya lamang, yung mga may relasyon o nakakakilala kay Kristo. Sabi po sa verse John 14:17, the Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. Kasi ang Holy Spirit, hindi nila kilala. Okay, maaring nabalitaan nila ang God the Father. May Ama, may Diyos Ama. Okay, maaring nabalitaan nila merong Diyos Anak. Pero ang Holy Spirit, Diyos na Holy Spirit, alam niyo po, may mga grupo po na hanggang Father, Son lang. Okay? Naalala ko po dun sa, nagtatalo po kami noon eh. Okay. Kasi nahaluan po ng, ng oneness. Alam niyo oneness? Ama lang. Si Kristo, ang oneness po, Father lang. Walang Holy Spirit. Ang Spirit, power. Okay. Si Jesus Christ, tao lang siya. Ginawang Diyos nung nandito sa lupa. Nung tinanggap niya yung Holy Spirit, doon lang siya naging Panginoon, naging Savior. Pero before, wala siya. So, si Jesus Christ is a created being. Yun po yung oneness. Ano? Okay, so Father lang. Sabi ko naman, hindi tatlo. Ayan, nagtalo kami, tatlo. Okay. Si Pastor, tanong natin, hindi pa naman Pastor nun. Sabi niya, isa lang, Ama lang tatlo po yan Father, Son, Holy Spirit Okay, sige, tingnan natin. Ito ba? Sabi ng Pastor. Tinanong namin. Sa totoo lang, dalawa lang. Tinuro niya, Father, Son. Ang Spirit, naku, na-disgrasya. Ano tawag doon? Tunes. Di ba? So, oneness, Trinitarian, tapos, Tunes. Ano ba tawag doon? Lalo naguluhan. So, sa totoo po, ay tatlo po sila. Okay? So, meron pong Espiritu at yan po ang Holy Spirit. So, ang sanlibutan, hindi nila kilala ang Holy Spirit. Sa kanila, yung Spirit, Espiritu lang, ganon. Power lang, ganon. Wala siyang persona. Hindi siya persona. Wala siyang damdamin, power lang, nag-i-exist lang na ganon. Kaya ang Holy Spirit, po siya? Persona po siya. Kagaya po ng Ama, ng Anak, may sariling damdamin, Espiritu. Actually, ang Holy Spirit, siya ang true form ng God. God is a Spirit. Siya po ang true form. Si Jesus Christ, nagkatawang tao lang po siya. Kaya nagkaroon ng physical. Pero ang true form ng God ay Spirit. Kaya nga siya po ang Holy Spirit. So, tatlo po sila, pero hindi po natin ma-explain maigi yan dahil po ng Diyos yan. Revelation lang po ng Diyos sa atin. Okay? Hindi natin lubos maipaliwanag ang Diyos, paano ang tatlo naging isa. Hindi po sila tatlo nagkita-kita. Oy, Diyos ka rin? tatlo na tayo. Pwede tayo magsama. Magkaisa tayo. Hindi po ganon. Ang Diyos po, ang Ama, Anak, may relasyon po silang tatlo, iisa po sila. Iisa po ang kanilang pagka-Diyos. Kaya ang paliwanag ko po rito, God is a family.
binubuo po ng tatlong miyembro. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And they are one God family. Kaya nga po, pag tinignan mo yung translation ng Elohim, plural. Kaya pagka tinranslate po sa literal from Hebrew, ganito po ang sinasabi. There is only one God. Di ba? Parang magulo, di ba? There is only one God. May S. Elohim po yon, ibig sabihin plural. So ano po ang plurality? Iisa lang ang Diyos, pero sila po ay pamilya. Nahayag po sa atin yan sa New Testament. Nahayag po sa atin na tatlo pala sila nag-i-exist sa iisang pagka-Diyos. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So hanggang doon muna yung paliwanag ko doon. Ano? So ang tinutukoy po dyan, ang Holy Spirit, hindi po siya tatanggapin ng sanlibutan kasi hindi siya kilala ng sanlibutan at hindi siya dinedesire ng sanlibutan. Hindi nakilala, hindi pa siya gusto. Okay? Walang pagnanais hindi sila nauuhaw sa Holy Spirit. So, kailangan nauuhaw ka sa Holy Spirit at para matanggap mo to, kailangan manampalataya ka kay Jesus Christ sa ating Panginoong Yeshua. Purihin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. At ang sabi po dyan, but you know Him for He lives with you and will be, in you. Future po kasi hindi pa nga natatanggap ng panahon na to. Kailan po matatanggap? After Jesus will be glorified. Okay. So, nung sinasabi ito ni Kristo, hindi pa nila natatanggap kasi wala pa sa kanila. Pero, kasama na nila ang Holy Spirit. Kaya lang hindi pa nananahan. Okay? Yun po, nung panahon na yon. Okay. So, maliwanag na po tayo ron sa question 1, Okay? So, to whom the Holy Spirit was promised to be received to those who will thirst for the Holy Spirit and to those who will believe in Jesus Christ. Okay. Yung mga mananampalataya lamang. So, hindi pwede tanggapin ng sanlibutan yan. Okay, question number 2. Question number 2. Okay? When will, saan na ba yung question number 2? Yun. When will those who believe in Him will receive the Holy Spirit? So, kailan nila matatanggap? Kailan ba natin natatanggap yon? Okay. Ang answer number 2, sa question number 2, John 7:39. Okay, John 7:39. Okay, basahin natin yung verse 39. Kailan natin ngayon matatanggap? Parang ang tagal parang wala pa. Natanggap mo na ba? Nasa iyo na ba yung rivers of living water? Paano, Pastor, matanggap yan? Tagal, parang wala pa. Okay, ganito po yan, verse 39, John 7:39. But this is spoke of the Spirit, whom those who believe in Him were to receive, for the Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. So, kailan matatanggap? Kahit manampalataya ka nung panahon ni Jesus Christ, hindi pa nila matatanggap. Bakit? Kasi kailangan si Kristo mag-glorified muna. Okay, to be received after Jesus is glorified. Ayan po yan. Because Jesus was not yet glorified. Okay, kailan po siya nag-glorified? Okay, dalawa po ang pangyayari na siya po ay nag-glorified. Dalawa po yan. Okay. Una, after His resurrection. John 20, 21, 22. Okay? So ano po yung glorified? Yung nabuhay na siya muli. Isa po yun. Okay? So, nung nag-glorify na si Christ Christ, nabuhay muli siya sa ikatlong araw, glorified body na siya. Then nag-glorified na. Tama ba? Glorified body na eh. Okay. Ngayon, ang sabi po niya, nagpakita siya sa mga alagad. Glorified body na siya, John 20, 21 to 22. Again, Jesus said, peace be with you, as the Father has sent me, I am sending you. And verse 22, tingnan niyo po yung verse 22. And with that, He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Okay, kailan niya po sinabi yung receive the Holy Spirit? Nung nag-glorified na siya. Ano po yun? Yung may glorified body na. Nabuhay na muli siya sa after nung katong araw, nag-resurrect na siya. Okay? So, receive the Holy Spirit. So, yung mga alagad, tinanggap nila ang Holy Spirit. Sabi ng ating Panginoon. So, kailan niya sinabi yan? After na nabuhay siya. After na nag-glorify siya, nagkaroon na siya ng glorified body, resurrected body. Okay, pangalawa, Jesus was taken into heaven. Okay. After Jesus was taken into heaven, Acts 1:11. Okay.
Men of Galilee, ito yung kasama nila ang Panginoon, di ba? 40 days siya nag-ano rito nag-stay pa rito. After ng kanyang ng kanyang death, 40 days nag-stay siya nung nag-resurrect siya, 40 days nandito pa siya. Okay. Men of Galilee, they said, "Why do you stand here looking into the sky? The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen Him go into heaven." So, nung last word na ang Panginoong Jesucristo sa kanila, pinangakuan na sila, maghintay kayo, huwag kayong aalis, di ba? Sa Jerusalem, abangan nyo yung pinangako ng, ano yung pinangako ng Ama? Yung Holy Spirit. At pag-akyat niya, after 10 days, sa araw ng Pentecost, alam naman natin yon, okay, ay dumating na ang Holy Spirit. Okay, Acts 2, 1 to 4. Okay, Acts 2, 1 to 4. Ayan. When the day of Pentecost came, ito na yung 10 days after nang umakyat siya. Bali, ika-50 days nang siya'y nabuhay muli. Then, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, verse 2, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seems to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Okay. Naintindihan po ba? Okay. Ngayon, ano po yung isang glorified? Ang pangalawang glorified po na tinutukoy, yung pong umakyat na siya sa langit, umupo siya sa kanan ng Ama, pagkatapos tinanggap niya sa Ama yung Holy Spirit, isinugo niya rito, bumaba. Okay. Ngayon, baka ma-confuse kayo. Pastor, parang 2 beses ibinigay ni Jesus ang Holy Spirit. Yung una, nung nagpakita siya, nandito pa siya sa lupa. Pangalawa, nung umakyat siya umupo siya sa Ama, ibinigay niya yung Holy Spirit. Okay. Ngayon, baka ma-confuse kayo, paliwanag ko yun para hindi po kayo malito. Na bakit 2 beses ibinigay. Okay. Ito na po yun. Question number 3. So, both are glorification of Jesus Christ, resurrected body, glorified body, and when He seated at the right hand of God. Ayan, binigay niya yung Holy Spirit. Bakit 2 beses ibinigay? Okay? Ano ang purpose? Okay. Pupunta ngayon tayo sa question number 3. Question 3. What are the main reason why believers receive the Holy Spirit? What are the main reason? Okay, maraming reason bakit binigay sa atin ang Holy Spirit, pero po-focus lang ako sa 2 main reason. Okay? Ang answer dito, nandiyan pa ba kayo? Nakakasunod ba, mga kapatid, sa internet? Okay? Question number 3. What are the main reason why believers receive the Holy Spirit? Okay, ang answer po rito, focus lang pa tayo sa 2 main reason. There are 2 main reason for the Holy Spirit indwelling the believers of Christ. Yung mga mananampalataya. Okay. 2 main reason. Now, bakit nasabi kong 2? Kasi nga, 2 beses niya binigay. Diba? May purpose po yung 2 na yon. Okay. Ngayon, nung una, tinanggap ng mga alagad, nung nag-glorify si Jesus in His body, nag-glorified body, nag-resurrect. Hindi pa siya umaakyat sa Ama. Okay? Okay. Balikan natin yun. Number 1. Anong purpose ng number 1? To receive the new birth. Okay. Para tayo ay ma-born again. Para tayo ay magkaroon ng bagong kapanganakan. Para tayo maging bagong nilalang kay Kristo. Okay. John 20:21 to 22. Okay. Now, again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." Okay, verse 22. Okay? Ngayon, balikan mo yung verse 21. Okay. Sabi ni Jesus Christ, "Peace be with you, as the Father has sent me, I am sending you." So, kung paano ako sinugo ng Ama, susugo ko rin kayo. So, ano ibig sabihin nito? Dahil aalis na siya, yung ministry ni Jesus Christ, ibinibigay niya kanino? Pinapasa niya sa mga alagad. Amen? Amen ba? Okay, pinapasa niya. As the Father has sent me, I am sending you. Okay. Verse 22. And with that,
Okay? He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Ngayon, ito yung unang-unang binigay niya nung nag-glorify si Jesus Christ, nagkaroon ng glorified body, ito yung unang binigay niya. Ngayon, paano niya binigay ito? Paano binigay ni Jesus Christ? Okay? He breathed on them. Naiintindihan niyo ba? He breathed on them. Then said, receive the Holy Spirit. Ngayon, bakit mahalaga to, mga kapatid? Okay. Ang mga alagad, nung panahon na ito, hindi pa sila born again. Pero meron na silang pangako. Pinangakuan na sila ng Lord na tatanggapin nila yung Holy Spirit. So yung pangako ng Panginoon, as good as, ano na yon, ayos na. Okay? As good as done. Parang ano yun yung tawag dito, binigyan ka na ng rights. May rights ka na rito. As if na sa'yo na yan. Sigurado na. Okay? Pero hindi yung pa natatanggap. Okay? Parang binayaran mo tapos yung ang tawag dito? Hindi. Kahit na pero hindi pa na-deliver. Parang in-order mo sa Lazada. Okay. Hindi, kahit binayaran mo na, wag na lang yung cash. Binayaran mo na talaga. Bayad na, no? Kaya lang, i-deliver pa. Okay. Ngayon, ito yung panahon na ando na yung delivery. Okay? Ayan na, dumating na yung delivery. Ano yung nag-deliver? Ang Panginoon nag-deliver. Glorified body na siya. Nag-glorified na siya. Okay. Ngayon, nung nag-glorified na ating Panginoon, nakumpleto niya na yung salvation, di ba? Ayos na yung kaligtasan natin. And then He breathed on them. And dito, natanggap nila yung new birth. Dito na born again. Bakit, mga kapatid? Ang tao, pag nanampalataya tayo, ang born again, hindi po tayo, we are not being changed, but we receive a new birth. Okay? Hindi tayo nire-reform ng Panginoon o binabago. Ang ginawa ng Panginoon sa ating espiritu, binigyan niya talaga tayo ng bago. He created a new spirit. Kaya nga, ipinanganak sa atin yung espiritu natin, nagkaroon po tayo ng bagong espiritu. Kasi yung espiritu natin ay patay sa kasalanan. So, ang ginawa ni Jesus Christ, kagaya sa creation, ano yung creation, di ba? Ang tao, di ba, alabok, di ba? Hinurma ng Panginoon. Okay? Artist ang Panginoon. Korte niya, ganyan. Artist. Ano kayo ng mga artist? Yung talaga sa palayok, di ba? Hinililok nila, gumagawa sa estatwa, di ba? Ang ganda. Saan nila nakuha yon? Yung talino na yon? Sa Diyos. Kasi we are created in the image God. Nakuha natin yung image na yon sa Panginoon. Yung galing ng Panginoon. So may mga tao na nakareceive nun. Ang galing nila. So ang Panginoon, nung ginawa na niya ang tao, anong ginawa ng Panginoon para mabuhay ang tao? Hiningahan niya para mabuhay. So tayo, nung nagkasala si Adan, namatay yung spirit natin. Dead. Diba? Sabi ng Panginoon, the day you eat of it, you shall surely die. So patay na. So ang gagawa ng Panginoon, kailangan buhayin niya tayo, bigyan niya tayo ng bagong espiritu. So actually, ang ginawa ng Panginoon, nag-create siya sa atin ng bagong espiritu. Kaya ngayon dati nating espiritu, wala na. Tapos na yon, wala na. Ginawa niya, binigyan niya tayo ng kapatid? Bago. Kaya nung hininga niya tayo, nagkaroon tayo ng new spirit. Okay, kaya ang nangyari, na-born again tayo, ang sabi ng Panginoon, gives birth. Pinanganak tayo, binigyan niya tayo ng bagong espiritu. Kaya ang pinanganak sa atin, nagkaroon tayo ng born again experience, John 3 verse 6 to 7. Okay, John 3 verse 6 to 7. Yan. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Kaya isinilang niya, yung ating espiritu, pinanganak niya, naging bago. Baby, parang bagong panganak. Ayan, bago. Di ba? Ayan. So, hindi yan, reincarnation na yung dati, nag-reincarnate. Hindi, bago talaga. So, nag-create siya ng bagong espiritu sa atin. Ang tawag naman ng Bible doon ay born again. Na born again tayo, the Spirit gives birth to our spirit. Pinanganak niya, nagkaroon tayo ng bagong espiritu. So actually, God created in us a new spirit. Okay. Verse 7, yung espiritu na yon, walang contamination ng sin.
Pure. Talagang malinis. Wala. Yung ating spirit. Okay. So, you should not be surprised at my saying you must be born again. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, you must be born again. Unless a man be born again. Kasi yung born again, ito po yung binibigyan ka ng Diyos, ng bagong Espiritu. Ang Holy Spirit, pinapanganak kang muli. Sa magitan ng Espiritu mo, binibigyan ka ng bagong Espiritu. At yung Espiritu na yon, hindi na yung dati mong Espiritu na galing kay Adam, contaminated, na patay sa kasalanan. New Spirit. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5:17, unawain nyo to, 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone. Ano yung old? Yung Espiritu natin dati, wala na yon. The new has come. New birth, bagong panganak. Hindi to reincarnation, ha? Bago. Hindi ni-repair yung ating espiritu dati. Wala na yon. Bago na yung espiritu natin. Naintindihan nyo? New creation na. Okay? So, yan po yan. Hindi yung luma ni-repair. hindi po ni-repair yung spirit natin. Wala na yung dati. Binigyan tayo ng bago. Pinanganak tayong muli yung ating spirit. Kaya, yung espiritu natin, actually, pure po yun, malinis yun, pinanganak ng Holy Spirit, galing sa Holy Spirit. So, sinless po yun. Hindi yung tinatablan ng kasalanan. Pure po yung espiritu natin. Ibang istorya yung kaluluwa. Ha? Hindi po na-born again yung kaluluwa. Yung katawan natin, hindi naman na-born again. Ang na-born again yung ating spirit. Okay, kailan po nangyari yon? Yung po yung unang ibinigay ng Lord, yung espiritu natin, nung hininganyahan niya yung alagad, nabuhay tayo. As the same as creation. Bakit? Kasi si Kristo rin ang nagbigay ng hininga. Kanino? Kay Adan. Siya rin ang huminga doon. Pastor, paano yung Ama? Yung Ama rin. Yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit din. Baka tatlo sila. Maaari. Tatlo silang bumuga. Diba? So, ibig sabihin, pag isa yung bumuga, kasama na po yung dalawa ron. Okay? Kaya nga, ang lumikha sa atin, Father, Son, Holy Spirit. Ang huminga sa atin, nagbigay ng hininga kay Adan, naging buhay na kaluluwa, Father, Son, Holy Spirit. Okay, so, si Kristo, kasama po siya yung huminga. Kaya siya rin po, ang naghinga sa atin, sa mga alagad, para na again. Okay, so, na-born again, nagkaroon tayo ng bagong espiritu. Okay? At yung espiritu natin na yun po yung nagbubunga ng tinatawag na fruit of the Holy Spirit. Paano malalaman na may bago ka ng espiritu? Magbubunga ng ano? Fruit. Ano yung fruit of the Holy Spirit? Ano yung fruit? One word. One word lang. Love. Okay. Tamay na lahat. Love. Okay? Ilan ba yung fruit? 7? 9? Hindi ko na maalala kung 7. Basta 7 o siyam. Di ba? 9 fruits. 9 ano? Okay. Yan. So, yan yung bunga ng ating pagkakaroon ng bagong espiritu. Okay. Yan. So, born of the Spirit. Okay. A Spirit is God. So, sino tatay natin? God. So, kaya naging anak tayo ng Diyos. Kasi ang Holy Spirit ay Diyos. Naintindihan po natin. Okay. Ngayon, ano naman yung pangalawang pagtanggap? Di ba tinanggap uli nila yung Holy Spirit? Ano naman yun? Para saan naman yun? Okay. Yung pangalawang pagtanggap, iba naman ang purpose nun. Kasi born again na sila eh. Amen ba? Born again na sila. Okay. Tama ba? Alam naman, di sila born again. Kasi yung pangalawang pagtanggap, ang tatanggap lang nun ay yung mga born again. Yung mga nanampalataya kay Kristo. Okay, verse tuloy. Number 2. Ano yung purpose ng pangalawa? Okay, yung unang-una, para magkaroon tayo ng new birth, para ma-born again tayo. Okay, pangalawa, to receive power through the baptism with the Holy Spirit. Tandaan nyo, yung pangalawang dating, ay yung pangalawang pagtanggap ng mga alagad, baptism yon. Baptism of the Holy Spirit. Okay, tingnan natin. Acts 1, 5, and 8. Okay. Sabi sa verse 5, nandito pa ang Panginoong Jesucristo na glorified body na siya, nakasama nila mga alagad, hindi pa siya umaakit sa langit. Okay, nung nandito siya, anong ginawa niya sa mga alagad? Binugahan niya ng hininga niya. Receive the Holy Spirit, na born again. Nagkaroon ng bagong espiritu, new creation na. Okay. Okay na po yun, ha?
Ayos na tayo na born again na. Okay, verse 5, For John baptized with water, but in a few days, hindi pa umaakyat ang Panginoon sa langit, sa trono ng kanyang Ama. But in a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. So ano yung pangalawang pagtanggap nila? Yun yung baptism ng Holy Spirit. Okay. Ano ang purpose ng baptism? Okay. Para ba ma-born again? Hindi. Born again na sila. Okay. Verse 8. Verse 8. Acts 1, verse 8. But you will receive, power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Ngayon, tandaan natin, sabi ng ating Panginoon, nung unang nagpakita siya, sabi niya sa mga alagad niya, As the Father sent me, I send you. Ngayon, paano ka isusugo ni Kristo, kung kagaya ni Kristo, unang-una, kung hindi ka pa born again? So, kailangan magkaroon ka ng bagong espiritu. You need to be born again. You need to be a child of God. So, yun ang unang-una. Kaya hininga niya. Okay, ang problema na born again, espiritu. Okay, ang problema doon, wala pa silang power. Okay, paano niya isusugo yung mga alagad kung walang kapangyarihan kagaya niya? So yung power, ibang usapan naman yung baptism with the Holy Spirit. Para sila makapag-witness. Kailangan yon para makapag-share sila ng gospel, kasama nila ang Holy Spirit with the power of the Holy Spirit. Kasi yung power ng Holy Spirit, yun yung anointing ni Jesus Christ nung nandito siya. Okay, nung sinabi niya, the Spirit of the Lord is upon me, anointing. Power yon. Pero hindi ibig sabihin si Jesus Christ, walang Holy Spirit. Power yon para makapag-minister. At nung sinabi yon, doon siya na nag-start na mag-minister. Okay? Ayan yon. Okay, so yung anointing na yon, ito po yung, anointing natin ng Holy Spirit, ito po yung baptism. Kailangan natin to para makapag-witness tayo. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Okay, yung power dito, dunamis yan sa Greek. Ibig sabihin, talaga? Power talaga. Yung power na yan, yan yung ginamit ni Jesus Christ kasama ang Holy Spirit nung nagmi-minister siya. Okay. Ngayon, hindi pwedeng walang power kung isusugo niya yung mga alagad. Para kang nagsugo sa gera na walang armas. Okay? Walang armas. Okay. So, kailangan mo ang Holy Spirit, baptism, power, through yung baptism, purpose nun, power, that comes from the Holy Spirit. Wala tayong power, Ang power natin nasa Holy Spirit. Okay. So, yung anointing na yon, ng power ng Holy Spirit, ibibigyan niya tayo ng access to the power of the Holy Spirit. So may access ka, pwede mong gamitin. Parang armas. Ayan, pwede mo nang gamitin. Ang ammunition mo, unli, Mamili ka na lang ng armas mo dyan. May access ka na gamitin. Pero sa sarili mo, wala kang power, wala kang armas. Yun ay galing sa Holy Spirit. So binigyan ka ng access para magamit mong mag-witness, mag-share ng gospel of the kingdom of God. Sa lahat, and to the ends, in Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Kaya nga, ang power, hindi yan mawawala hanggat hindi hindi natin nawi-witnessan ang buong mundo. Okay? Naintindihan niyo po ba? Ayan, okay. Ngayon, ito po ang controversy. Question number 4, controversial. Did the Holy Spirit in some way cease in His purpose of indwelling the believers of Christ? Okay? Did the Holy Spirit in some way? Ang Holy Spirit ba, nawala ba yung kanyang purpose? Ano yung purpose? Yung power niya? Na bakit siya nasa mananampalataya? Nawala ba yon? Natapos ba yon? Doon sa buhay ng mga mananampalataya. Okay? So, tandaan nyo, dalawa yon, Purpose ng Holy Spirit. Okay, bakit binigay ni Jesus Christ? Una, para tayo ma-born again. Magkaroon tayo ng bagong spirit. Hiningahan niya tayo, yung mga alagad. Pangalawa, para makapag-serve tayo with power. Yun po, yung para makapag-witness tayo. Ma-share natin yung gospel. Okay, so ang pag-aaralan natin, ang kine-question natin dito, yung teaching ng cessation against continuationism.
Cessationism against continuationism. Bago ba sa inyo to? Okay. Ngayon, dalawang grupo ng mga Kristiyano, cessationism, yung isa, continuationism. Asan tayo rito? Okay. Siguro alam niyo na kung nasan tayo rito sa tono ng pag-share ko kanina. Di ba? Okay. Ano ba yung cessationism? Tandaan natin, hindi ibig sabihin ay automatic na false teacher na sila pag cessationism. O false teacher na sila pagka continuationism ang tama o ang mali. Ang sinasabi po natin, ito ay pananaw ng mga mananampalataya regarding yung number 2. Ano yung number 2 purpose? Yung baptism of the Holy Spirit, purpose of power in witnessing. You will receive power when the Holy Spirit comes upon. Yun ang kine-question ng cessationism. Ngayon, hindi ibig sabihin hindi sila born again. Born again sila, kaya lang, yung pananaw nila pagdating dito, iba. Okay, tandaan natin, ang pagiging born again, makaka-apekto lang pagka ang gospel mali. Okay? Ang gospel nila tama naman. Ano ba yung gospel? Okay, si Kristo, anak ng Diyos, Diyos, nagkatawang tao. Amen? Okay, ha? Hindi siya naging Diyos nung nagkatawang tao. At nung bumaba sa kanyang Holy Spirit, doon siya naging Diyos. Hindi po. Diyos na siya dati pa. Nagkatawang tao. Okay. Sa kanyang pagkakatawang tao, kinuha niya yung ating kasalanan. He carried our sins, sorrows, diseases, lahat. Doon sa krus, sa kanyang katawan, namatay siya. At sa ikatlong nabuhay siya muli para tayo bigyan ng buhay na walang para tayo maligtas. Amen. At ang pananampalataya lamang ang paraan ng Diyos para tanggapin natin. Kasi biyaya. So ang pananampalataya, hindi yan gawa. Ang pananampalataya, ibig sabihin yan, tinanggap mo yung kaloob ng Diyos na walang bayad. So ang kaligtasan, ano? Biyaya. Grace ng God. Okay. Ngayon, pagka nilagyan mo yan ng bayad, ay hindi sapat yan. Dapat 50-50. 50% faith o grace, 50% sa tao. Parang sinasabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao gawa. Ate, yun, false gospel na. Hindi maliligtas yung tao pag ganon. So, kailangan makita niya sarili niya makasalanan. Wala siyang magagawa. Kahit magpakabuti siya, baksak pa rin dahil makasalanan ng tao. So, yung kasalanan natin, galing kay Adan niya, apektado na tayo, ginagawa pa natin. Si Kristo lang ang tagapagligtas. Okay. Ngayon, biyaya ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, tinanggap mo. Nung tinanggap mo, requirement lang ng God ay repentance. Pagsisihan mo yung kasalanan, yun lang. Napakasimple. And then, pag ginawa mo yon, humingi ka ng tawad kay Kristo, lumapit ka kay Kristo, nampalataya ka, sinabi mo kay Kristo, ako'y nananampalataya siya, ikaw ang aking tagapagligtas, Panginoong Jesus, iligtas mo po ako isang makasalanan. Hihingahan kanya ng kanyang, espiritu. Kasi nag-glorified na siya eh. So wala nang problema yon. Naghihintay na lang ng mananampalataya, magsisisi. Hihingaan ka. Ayos. Lahat tayo, mga Kristiyano, nagkakaisa ron. Okay. Ngayon, ang problema, yung pangalawang dating, yung baptism. Doon na nagka-problema. Yung power of the Holy Spirit. Yan na po yung sinasabi nating cessation. Okay. Mahati ang Kristiyano rito. Dalawa ang view niya. Cessationism, continuationism. Asan tayo rito? Hello, naintindihan ba? Mga kapatid. Okay. Cessationism is a Protestant doctrine that spiritual gifts such as speaking in tongues, prophecy, and healing cease. Ano yung sabihin cease? Nawala na, naghuminto na, with the apostolic age. Ano ba yung apostolic age? Yung panahon ng mga apostol. Okay, sinasabi nila, okay, totoo yan, si Kristo nagpagaling. Walang problema. Yung unang mga mananampalataya, nag-speak sila ng tongues, may healing. Kaya lang, nawala na yan nung namatay na yung mga apostol. Ang huling apostol namatay, sino? Declared Jesus Christ. Sabi ni Kristo, sino? Huling mamatay. Si Apostle John. Di ba? Tama ba? Paano? Sabi ni Peter, paano siya? Anong pakialam mo kung gusto kong hindi siya mamatay? Pero hindi naman sinasabi niya hindi siya mamatay.
So, siya yung aabuti ng pagkatanda. At siyang sumulat ng Book of Revelation, yung pinakahuli. So, nung nawala na si Apostle John, na kompleto na ang Bible, na isulat na niya, tapos na. Nag-cease na yung power, wala na. Yun ang cessation. Okay, ang promotor nito, si John Calvin. Originated this view. Hindi siya false teacher, ano? Si John Calvin. Reformer siya. Isa sa reformer ng Protestant. Para sila Martin Luther. Kaya lang, yun ang kanyang view. Wala na yung power. Nag-cease na nung time ng mga apostle. Okay? Yan po yung cessation. Okay. Yan po yung cessationism. Ano naman yung continuationism? Okay. Continuationism is a Christian theological belief. Born again din po ito. Born again. That the spiritual gifts have continued to the present age, specifically those sometimes called sign gifts such as tongues and prophecy. Yan. Continuationism. So, sinasabi po ng continuationism, yung power ng baptism ng Holy Spirit, tuloy-tuloy yan. Hindi yan nawala. Until the end of the age. Hanggat ang mga tao ay hindi nasishare na lahat ng gospel. Yan. Okay? So, yan po yun. Ngayon, ano ang tama? At ano po ang stand ko na sinishare ko sa inyo bilang pastor at bilang church natin? Okay. Ano pong stand ng church natin? Yung JKSOS. Okay. Ayan. Alright. Number one. The doctrine of cessationism has less scriptural basis than continuationism. Napakaliit po ng basihan ng cessationism. In fact, sa katotohanan lang, the main reason ng cessationism, ano po, yung huminto na, is historical, not biblical. Historical po, not biblical. Because, bakit? Ang sabi kasi nila ganito, because Christians are not experiencing it anymore. Kasi nung pagkatapos ng mga apostol, di ba, na-persecute po yung mga alagad noon, nawala na po yung mga sign, hindi na nakikitang may nagpa-practice, yung healing, speaking in tongues, okay, prophecy, nawala na. Ngayon, ang pinakabasihan lang nila, kita nyo, nawala na, nasan sa history. Kaya nga, pag tinignan mo history, makikita mo, parang nawala na nga. Paano di mawala? Pinagpapatay yung mga Kristiyano. Di ba? Tapos umusbong ang isang malaking reliyon galing sa Roma at nakorrupt na. Nagkaroon na ng korupsyon noong 300 century, no? Yan yung panahon ni Constantine. Ayan. So, ang basehan talaga nila is because of history. Nawala na. Hindi talaga biblical, historical. Ngayon, tandaan nyo, mga kapatid, tandaan po ninyo, ang ating pananampalataya hindi nakabase sa experience ng tao. Pastor, hindi ko na-experience yung sinasabi mo sa Bible. Hindi totoo yan. Bakit? Ano ba ang dapat na paniwalaan ko? Yung experience mo o yung sinasabi ng Bible? Hindi porke hindi mo na-experience, hindi na totoo. Kasi ang pananampalataya natin, hindi nakabase sa experience ng kahit na sino. Tao. Kahit pa yung tao na nakasulat sa Biblia. Di ba? Ano ba, basa mo si Judas. Anong ginawa ni Judas? Nagbigti. Susundin mo ba yan, yung experience ni Judas? Mali yun. Wrong experience yun. Kaya hindi ibig sabihin na nabasa mo sa Bible, tama na yung experience nila. Nakita mo si Haring David, mahal na mahal niya ang Diyos. Kasala. Pwede pala yun. Hindi pwede yun. Kaya nga pinakita sa inang Bible, wrong experience, wag mong gayahin. Kaya nga ang pananampalataya natin, hindi nakabase sa experience, kundi sa sinabi mismo ni Kristo. Sinabi mismo ng Diyos. It is written. Nakalagay po, nandiyan na sa Bible natin. So sa kanila, ang basehan nila ay hindi na kasi na experience. Okay, pero may verse din naman sila sa Bible. Ito ang pinaka-verse nila, ganito. Tingnan niyo yung verse ng cessationism. 1 Corinthians 13, 8 to 10. Okay, 1 Corinthians 13, verse 8 to 10. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Kita nyo? Mawala cease. Tama, sis? Sis, tama, sis?
Sis. Oh. Di ba? Where there are tongues, they will be stilled. Ano yung stilled? Mawala, kakalma, tatahimik. O, timo, tatahimik. Where there is knowledge, it will, pass away. O, mga gifts, mawala yan. Okay. Kailan? Okay. 9, verse 9. For we know in part, and we prophesy in part. But when, ito yon, mawala. When perfection comes, the imperfect disappear. Okay. Ito ang paliwanag nila dyan. Mawala yan. Kailan? Pag dumating na yung perfect. Ano yung perfect? Sasabihin nila ganito. Pagka nakumpleto na yung Bible. Ngayon, kailan nakumpleto yung Bible? Nung huling sinulat nino, si John. John the Beloved. John the Apostle. Hindi John the Baptist, John the Apostle. Nung nakumpleto na yung Bible, namatay na siya, kinuha na siya ng Panginoon. Okay? Pinersecute siya, inexecute siya, pinatay na siya, makyat na siya sa Panginoon. Doon na, kumpleto na. Nag-cease na, nawala na. So, apostolic age lang, panahon lang ng mga apostol. Okay. Yan ba yung tamang paliwanag niyan? Okay. Ganito sasabihin ko to sa inyo, kunyari, kayo yung Corinthian Church. Ang Corinthian Church, sa 1 Corinthians chapter 12, kadidiscuss lang ng gifts. Tama? Okay. So, pinapractice nyo yung gifts. Okay, nag-i-speaking kayo ng tongues, may healing, gano'n lahat. Okay? Ngayon, sinabi ko sa inyo, magsisis yan. Huwag niyong pagtiwala dyan, mawawala yan. Kailan? Verse 10. When the perfection comes. Okay. Ngayon, ilagay niyo yung sarili niyo panahon ng mga taga-Korinto. 2,000 years ago. Mga kapatid, wala pang revelation nun. Tama? Okay. Walang idea itong mga Korinto na ang sinasabi ni Apostle Paul sa kanila na ang Bible makukumpleto. Naintindihan nyo? As far as the Corinthians is concerned, ang Bible nila, meron na sila. Ano ang Bible nila? Old Testament. Hindi sinasabi ni Pablo rin sa mga Korinto, oy, yung Bible tandaan nyo, hindi pa kompleto. Magkakaroon pa yan ng revelation. Si John, abangan nyo. Isusulat niya. Hindi nila alam yun. Hindi nila alam yung sinasabi na ngayon ng mga cessationism na Bible ang tinutukoy ni Paul na pag nakumpleto na yung Bible. Kasi as far as they are concerned, kompleto na ang Bible. Meron na sila nun. So wala sa idea nila yung sinasabi ni Paul, at si Paul hindi sinasabi sa kanila na ang Bible makukumpleto. Wala po dyan sa text na yan. Ano ang sinasabi ni Pablo rito? But when perfection comes, the imperfect disappear. So mawawala yan. Kailan? Pag dumating na imperfect. Sino ba yung darating? Sino ba yung darating? Si Jesus Christ. Yung pa, pwede. Pero sabihin mo, pag nakumpleto na yung Bible, walang ka-idea-idea sila na magkakaroon pa tayo ng ibang Bible. Hindi sinasabi ni Paul na, 66 ang Bible, yung 39 books ng Old Testament, kulang pa yan. As far as they are concerned, the Scripture is already complete nung panahon na yon. Meron na sila. Okay? So, ano yung tinutukoy niyang perfection dito? Hindi po yung makukompleto yung Bible. Wala silang idea, no? Ano yung Bible? Tanong mga Korinto. Wala kaming alam doon, O, ngayon, alam natin na 66 books na. Sila noon, hindi. So, ano yung sinasabi na intindihan na when perfection comes? Pagdating ni Kristo. Okay. So, mawala. Siyempre, pagdating ni Kristo, kailangan pa ba natin yun? Wala na yun. Tatlo na lang mananatili, faith, hope, and love. O, hindi nawawala yung tatlo na yun. Okay? Alright. So, yung completion of the Bible is not the point dito. So, maari, ano ba ang sinasabi dyan? Pagdating ni Kristo, yan, pwede pang tanggapin natin. Pero yung Bible completion, wala po sa context yan, sa verse 10. Hindi nila alam yun Tayo lang po nakakaalam ngayon. Okay? Now, yun lang po yung basihan nila, napakababaw. Okay? Out of context pa. Okay. Number 2, the basis of continuationism is
at least until the second coming of Christ. Mananatili. Bakit? Hanggat ipinapangaral yung Ebanghelyo. Okay, anong verse natin dyan? Na continuationism. Okay, John 7:38. Okay? John 7:38. Marami tayong verse. Sila, yun lang. Iisa lang. Okay. He who believes in me, as the scripture said, from his innermost being, will flow, rivers of living water. Will flow. Tuloy-tuloy na agos po yan. Walang ayan nga, tuloy-tuloy. Hindi, ihinto ba? Hindi. Continuous. Okay. Maliwanag, ha? The flow is continuous. Kaya ang Holy Spirit, hindi yan malolopat. Okay. Acts 2:38-39. Sa Acts 2:38-39, nangaral si Peter, kabibigay lang ng baptism ng Holy Spirit, di ba? Nakita ng mga tao, nag-speak in tongues. Sila, no? Ayan, nagpo-prophesy sila. Speaking in tongues, nakita ng mga tao. Nangaral si Peter, sabi ni Peter, Peter replied, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin. Para ka ma-born again. Okay? Ihingan ka ng Holy Spirit ni Jesus Christ. Receive the Holy Spirit, born again ka. May bago ng Espiritu. Then, and you will receive the gift. Okay, ano yung gift of the Holy Spirit? Yun yung baptism. Regalo ng Diyos yan. And you will receive the gift of the Holy Spirit. O, tingnan nyo yung 39, ha? The promise is for you and your children. Ba? Yung anak ko, patay na yung mga apostol niyan. Bago maborn again yung anak ko. And for all who are far off. Asan yun? Nasa Pilipinas. Paano pagdating sa amin, wala na yung Holy Spirit? Hindi. Ano ba tinutukoy dito? Yung pangalawang tanggap, yun yung gifts, yun yung power, yun yung baptism. Okay? So ano natira? Yung born again na lang, wala na yung power? Yun ba sinasabi natin dito? Hindi. Ano sinasabi ni Peter dito? Ang promise, ano yung promise? Yung power. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Yun yung promise, yan yung gift. Gift sa atin ng Panginoon para makapag-minister tayo. Para makapag-share, makapag-witness tayo. Ano, nawala na? Natira na lang yung hininga? Nawala na yung baptism? Paano nangyari? Anong sabi doon? The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. Hanggat may naboborn again, tuloy-tuloy po yan. So yan ang sabi, yan ang continuationism. Nagpapatuloy. Walang tinuro si Peter na mapuputol. Actually, yung cessation na yon, kay ano lang yun eh. Kay Paul. Kasi nakita niya, yung mga Corinthian, doon na nagtitiwala, oy, matured ako. Di ba? Matured ako. Ang sabi ni Paul, without love. Kaya huwag kayo magtiwala, mawawala yan. Pagdating ng perfect, pagdating ni Kristo, wala na yung mga gifts na yan. Sis na yan, ang manatili, love. Faith, hope, yan ang manatili. Eternal yun, yung tatlo na yun. Okay? So, the promise is continuous. Okay, the flow of the Holy Spirit as living waters continues. Yun yung una natin kanina. Pangalawa, the promise of the Holy Spirit is continuously received yung power. Okay, hanggat merong apo, nananampalataya, hanggat may tumatanggap sa Panginoon, may tumatawag, tinatanggap nila, kanila yung promise, hindi nag-cease yung promise. The promise is continuous. Okay, Acts 1:8. Okay. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness in Jerusalem, in all Judea, Samaria. Pastor, natapos na yan. Nasira na yung Jerusalem, Judea, Samaria. Meron pa. Ano yun? And to the ends of the earth. Tapos na ba yung to the ends of the earth? Wala pa eh. So, yung power, nasa atin pa rin. Continuous po yung power. Hanggat nag-share tayo to the ends of the earth. Okay. Now, ang point natin dito, mga kapatid, dito na po tayo magwawakas. The power of the Holy Spirit is needed in preaching the gospel of the kingdom of God. Sabi ni Kristo. Mark 16:15-20. Hello? Andiyan pa ba? Tingnan nyo yung Mark 16:15-20. He said to them, go into the whole world, or go into the world, and preach the good news to all creation. Alam na natin yung good news. Bakit kailangan i-preach? Para maborn again sila. Magkaroon ng bagong espiritu,
maborn again, maging anak ng Diyos, maligtas. Okay? Pag nanampalataya sila. Kaya sabi niya rin sa verse 16, whoever believes and is baptized will be saved. But whoever does not believe will be condemned. So ano requirement lang talaga rito? Yung manampalataya. Pastor, di ako nabaptize. Okay lang. Yung magnanakaw sa tabi ni Kristo, walang pagkakataon eh. Hindi ka naman hindi maliligtas pag hindi ka nabaptize. Ang sabi niya, whoever does not believe will be condemned. Yun lang hindi mananampalataya. Wala ka ng pagkakataon mabaptize eh. Hiningaan ka ng Panginoon, tapos namatay na. Hindi pa nabaptize, hindi na kailangan yung power eh. Kasi mamatay na eh. Nasa Panginoon na. So, yung tubig, baptism of water, ganun din. Hindi ibig sabihin hindi ka nabaptize sa tubig, hindi ka ligtas. Pero kung may pagkakataon ka, gawin mo. Kasi testimony mo yon, pinapakita mo na niligtas ka ni Kristo. Nilubog ka, umahon, yun yung pagkamatay, pagkabuhay muli ni Kristo yon. Okay, ngayon, ito maganda, verse 17. And these signs will accompany those who believe. Ngayon, sino yung tatanggap ng sign na to? Yung mga apostol? Hindi. Yung mga makikinig sa kanila na mananampalataya. Ito yung next generation. Naintindihan niyo ba? Sabi kasi yung mga apostol, meron na sila eh. Babaptize sila ng Holy Spirit, walang problema. Yung mga susunod na henerasyon, yun ang problema. Yung sino yun? Yung mga mananampalataya pag nangaral sila. Sabi sa verse 17, and these signs will follow or will accompany those who believe. Hindi pa ito nangyayari, yung mananampalataya pa lang. Sino yun? Tayo yun. Okay. In my name, ano sabi? They will drive out demons, they will speak in new tongues. Okay. Magpapalay sa masamang espiritu, magsasalita ng iba't ibang wika. Nagsis ba to nung panahon ng mga apostol? Sabi ni Jesus Christ, hindi eh. Bakit? Magsisimula pa nga, actually, hindi magsisimula, magtutuloy-tuloy ito doon sa mga mananampalataya sa ebanghelyong ipapangaral ng mga apostol. Naintindihan niyo po, mga kapatid. Ayan, ha? Maliwanag yan, ha? Okay. Ito yung signs ng mga next generation believers. Tayo. Okay, verse 18. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. Sa totoo lang, kung re-rephrase natin to, sabihin natin yung COVID-19 virus, lason yan. Ang dapat yan, kung pinanghawakan natin to, kung totoo sa atin to, kung may pananampalataya tayo rito, it will not hurt them. Sabi niya. No? Kaya ang Panginoong Kristo, nung nangangaral siya, yung ketongin, hindi siya nahawa. Paano siya mahawa? Gumagaling pa nga yung ketong, tapos lilipat sa kanya yung sakit. Ako, pastor, baka lumipat sa akin, gumaling, mag-transfer. Kanino mo nakuha yung ganyan turo? Di ba? Sabi ni Kristo, okay, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. Okay, hindi ito sinadya. Okay? At testingin natin, inom tayo ng lason. Hindi po ito. In case lang may lumason sa'yo, in case na natuklaw ka, ay may ahas pala, kamandag pala yon. Nagpunta ka nag-mission ka. Okay? May dinampot ka, naku, may ahas. Kagaya nangyari kay Pablo, di ba? Apostol Pablo. Kung pinuluputan siya ng ahas, hindi naman niya sinadya yun. Ay, may ahas, testingin ko nga. Ha? Baka pumunta kayo sa aquarium. May ahas. Makamandag ba yan? Testing ko, pakituklaw nga. Testing, hindi ako tinabla, no? Hindi ka tatabla, pero wag mong gawin. Okay? Alright? Now, sabi diyan, they will place their hands on sick people and they will get well. Alam niyo po ba ang vaccine, binigay na sa atin ng Lord? Spiritual vaccine. Lay hands mo. Protected na yung tao, gagaling. Yan po yun. Kaso, distancing. Kinontra na agad tayo ng demonyo sa ating mga Kristiyano. Alam ng demonyo yon, pag nilehas mo, gagaling. Kaya inunahan, social distancing. In disguise. Kaya talo tayo eh. Diba? Kinontra na agad eh. Kaya lang, kung may nagpaliwanag lang sa gobyerno natin, pag nag-lay hands kami, yan ang vaccine. Gagaling. Ayan. Kaya lang, hindi lahat. Kokontrahin ka ng mga
Anong grupo ng mga Kristiyano ko kontra sa'yo rito, sister? Yung cessationism na grupo ng mga Kristiyano. Born again sila, ha? Kaya sabi nila, wala na yan. Kaya kita nyo, para maintindihan nyo, dalawa kasing school of thoughts. Okay? Ngayon, dito na ako sa side ni Jesus Christ. Kasi si Kristo na nagsasabi, they will place their hands on the sick and they will get well. Sino ito? Ito yung mga mananampalataya sa mga alagad, sa pangangaral ng mga alagad. Next generation to. Okay, verse 19. Tinotoo ba ni Kristo to? Sabi niya, after the Lord Jesus has spoken to them, He was taken up into heaven and sat at the right hand of God. And verse 20, then the disciples went out and preached everywhere. Ito na po yung after na bumaba na yung Holy Spirit. Kasi summarize na to. Then the disciples went out and preached everywhere. Okay? Tandaan nyo, hindi apostles, disciples. Pangkaraniwan. And preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed by His word, and confirmed His word by signs that accompanied it. Hindi po nawala. Ang nawala sa history, mga kapatid, yung pagkakataong ma-exercise kasi pinersecute. Tapos, nahaluan na ng cessation, nahaluan na ng ibang mga aral, nawala na. Kaya may time po sa history natin, anong age yun, na pag nag-practice ka ng healing, ang trato sa'yo, witch, evil, papatay, susunugin ka. Naglay hands, ay gumaling, ay witchcraft, patay ka na. Maglay hands ka pa ba? Hindi ka na di ba? Kaya nung araw, ang mga gumagawa nito, okay, nag-speak in tongues ka, papatayin ka. Kasi witchcraft sa kanila yun. Kaya, nawala sa history, naging tago. Pero hindi ibig sabihin, nawala na ito. Kaya tayong mga Kristiyano ngayon, dapat nasain natin ito sa Holy Spirit para ma-revive ito. Kasi ito yung kalooban ni Kristo. Ayan. Kaya lang, panghuli, be cautious. May warning po tayo. But be cautious. Kasi, pinepeke ito ng evil spirit. Meron tayong tinatawag na false Holy Spirit. At marami na pong mga nasa grupo ng mga born again, mga Christian, ay pumunta sila sa false Holy Spirit. Ang sabi po dito sa 1 Timothy 4:1 and 2, warning lang po ito, hindi ko na masyadong paliliwanag. The Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith. Ano po yung abandon? Dating mananampalataya ito, grupo ng mga Christian, baka hindi talaga Christian to, dating grupo, then, sumunod sila saan? And follow deceiving spirits and things taught by devils. Marami pong mga preacher ngayon, kala mo born again, pero extreme. False Holy Spirit ang hinawakan nila. Ang teaching nila ay taught by demons in disguise of God's teaching, deceiving spirit, disguising as Holy Spirit. Verse 2, such teachings comes through hypocritical liars whose conscience have been seared as with a hot iron. Bigyan ko lang po kayo ng example. Ang example dito yung prosperity gospel. Yan ang number 1. Okay? Yung prosperity gospel. Saka na lang po natin pag-aaralan. So mga kapatid, ayon po kay Kristo, ang ibinigay niyo pong Holy Spirit sa atin for purpose of power ay hanggang siya ay bumalik. Hanggang bumalik ang ating Panginoon. Tuloy-tuloy po yan, mga kapatid. Amen? So, alam niyo na po, ang view natin, continuationism, but be cautious. Ano po yung be cautious? Maging maingat tayo kasi may mga peke na Holy Spirit na nagkalat. Na nagpapakita rin ng himala pero hindi sa Diyos. Kasi ang dala nila ay false teaching, false gospel. Yun po ang kalaban natin. Actually, hindi natin kalaban yung cessationism. Ang kalaban natin yung mga false Holy Spirit, false teacher. Merong false
gospel. Okay? So, panghawakan po natin, nasain po natin ang Holy Spirit na samahan tayo ng kanyang kapangyarihan. Purihin ang Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa pagkakataong ito. Unawaan po namin ang iyong mensahe. Panginoon, ang iyong Holy Spirit kailangan po namin sa panahon ng pandemic na ito. Puspusin mo po kami ng iyong Holy Spirit. Samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan upang maipahayag po namin ang may kapangyarihan ng iyong ebanghelyo upang ang mga tao po ay makawala sa kapangyarihan ng Diablo sa kasalanan upang sila ay ma-born again, maligtas sa magitan ng aming Panginoong Kristo. Tulungan mo po kami maging daluyan ng kagalingan at pagpapala, lalo na po sa mga may karamdaman sa oras na ito. Panghawakan po namin ang mga salita na pag pinatong po namin ang aming kamay sa kanila, sila po'y gagaling. At mautusan po namin ang masamang espiritu ng COVID-19 virus na ito na lumayas at lalayas po ito. Pag aming inutusan sa iyong pangalan, in your name, O Lord God. Salamat po aming Panginoong Yeshua. Salamat sa iyong Holy Spirit na binigay mo sa amin. Amin pong tinatanggap ang iyong banal na espiritu. Siya po ang maghari sa amin. Siya po ang magpuspos sa amin. Ang kanyang kapangyarihan ay mag-overflow po sa amin sa oras na ito. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo, ng aming Panginoong Yeshua, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama na nasa langit. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po tayo. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ang pag-ibig ng ating Diyos Amang nasa langit, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Yeshua, at ang kapangyarihan patnubay ng Holy Spirit ay patuloy na sumaatin at mag-overflow sa pangalan muli ng ating Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Praise God. God bless you po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sa aking paglalakbay, di maiwasang magtanong kung ba't kay buti mo, Panginoon. At sa pagninilay-nilay,
marami na nasasagot. Sa harap ng lahat ng pagsubok, salita mo ang sandata ko. Umiindak, Hindi ko mapigilan, sumisigaw, kasabay ng padyak ay sasayaw. ang iyong kumpas. Ang tanging aawitan ko, dahil sa iyo natuto ako mabuhay ng may pagmamahal. At ang pagsunod sa iyong salita ang siyang gabay. Dahil sa iyo namulat ako, sangayon sa iyong paghahangad. Ngayon'y buo, ako ay buo, dahil sa iyo. Sa dami ng halang, handa na ang pusong lito, natanggapin na ikaw lang ang hari sa mundo. Umiindak, Hindi ko mapigilan, sumisigaw, kasabay ng padyak ay sasayaw. ang iyong kumpas. Tanging aawitan ko, dahil sa iyo natuto akong mabuhay ng may pagmamahal. At ang pagsunod sa iyong salita ang siyang gabay. Dahil sa iyo namulat ako, sangayon sa iyong paghahangad. Ngayon'y buo, ako ay buo, dahil sa iyo. Sa mga oras na sarili ang kalaban, pag-ibig mo, O Diyos, ang tangi kong sandalan. Handa akong ipagsigawan ng iyong ngalan. Dahil sa iyo, dahil sa iyo natuto ako. Pagsunod, Sa iyong salita ang siyang gabay. Dahil sa iyo namulat ako, sangayon sa iyong paghahangad. Ngayon'y buo, ako ay buo, dahil sa iyo. Ama, ako ay buo, dahil sa iyo. Sa aking paglalakbay, di maiwasang magtanong kung ba't kay buti mo, Panginoon. At sa pagninilay-nilay, marami na nasasagot. Sa harap ng lahat ng pagsubok,